It's a wonderful day, mga kamarino. Magandang araw po sa inyo at sana ay okay po ang ating mga kamarino. Ayos ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak. Siyempre, magandang araw din sa aking partner na si Admiral Eduardo Santos. Good day. Good day. Good, wonderful Saturday. Yun. Yeah, wonderful, Mare. Yun, wonderful. Parang Wonder Woman. Diba? Wonder Woman. Wonder Woman. No, anyway, sa my channel, dapat laging may positive quote. Kaya ito na ang ating positive quote from Admiral Eduardo Santos. Sino yan, Admiral? Okay, Mare. On this wonderful Saturday, together with wonderful you, Me. ang ating pong quote ngayon ay galing sa isang Roman statesman. Kilala po ito. Ang pangalan ay Marcus Tullius Cicero. In short, Cicero. Marami tayong kino-quote na sinasabi. Sabi ni Cicero. And I quote, "A happy life exists in the tranquility of the mind." Ay, ang lalim. Ano ibig sabihin Ibig nun? sabihin yun, yung magandang buhay, masayang buhay, ay naandun palagi dun sa pag-iisip or sa ano ba tawag, subconscious na tahimik. Kailangan tahimik ka, peaceful yung mind mo, masaya ka. May peace of mind ka. May peace of mind ka at magkakaroon ka ng masayang buhay. Correct. Oh, Correct. diba? Correct. Tama. Correct. May punto tayo dyan. Kayo, may peace of mind ba kayo? Well, anyway, ngayong araw na ito, napakarami tayong mga inspiring stories. Kaya tumutok lang kayo dito sa... The first and the longest running program para lang po sa inyo mga kamarino. All aboard dito sa... Yan ang ang Marino sa my channel na... This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Saan mang sulok ng mundo, bida ang kwento ng Pilipino. Layunin ng ating programa na maging daan upang ang boses at kwento ng bawat Pilipino mula sa ibayong dagat ay marinig sa Pilipinas. Kaya naman tayo mismo ang bumibisita sa kanila. Hello mga kamarino, naku last day ko na nga dito. Sino nga kaya itong tumitimbri sa atin? Tingnan nga natin kung sino ang ating bisita ngayong araw na ito. Tingnan natin. Uy, tingnan mo nga naman ang aking poging-poging butler na Pilipinong-Pilipino. Alika, pasok ka dito. Kamin. So, siya ay si Nicolo. Si Nicolo po ang ating personal butler dito sa loob ng The Palace Suites. Yes po. Diba? At siya po ay naglingkod sa atin ng 2 beses na. Nakasama na natin si Nicolo ng 2 beses. Tuwa talaga ako. Anyway, pwede ka bang makakwentuhan? Okay lang po. Okay lang? Wala O pong sige, problema po. kwentuhan tayo kasama ni Nicolo. Alika, dito tayo. Alam mo, napakaganda kasi nitong kabina, no? Ngayon, syempre, dito lang tayo dahil pag bumaba tayo, dami kong kalat. So, wag natin ibababa ang camera, paikot lang. O sige, Dito pumunta po tayo dito sa ating Balcony po. pinaka-balcony. Okay, sandali lang itutur ko kayo sa balcony. So, from dito, lumabas kami. Ayan na si Nicolo. Hi, Hello po. Nicolo. Okay, nasa pinakaharap na harap tayo ng ship, ano? Yes po. Ayan, ang pinakaharap na harap ng aming barko. Ayan, kitang-kita nyo naman, kami talaga ang nasa harap. At kung pwede nga lang, andyan dyan sa area na yan, si Jack, at si Rose, di ba? Dream ko lang din yan, pero hindi ko naaasamin. At syempre, yung pinakatuktok na yon ang ating bridge. Yes Nandoon sila kapitan, di ba? First officer, second officer. Syempre, hindi ko naman masilip, baka malaglag ako pag umakyat ako dyan. Di ba? So anyway, pag-usapan natin si Nicolo dahil ang ganda ng hangin dito, di ba? So Nicolo, gaano katagal ka ng marino? 2 years na po. 2 Nag-work years. po dito. So total po 3 contracts na. Ano ba pinag-aralan mo sa Pilipinas?
So Nicolo, ikaw ay isang produkto ng isang marino na pinag-aral talaga Yes na po. galing sa pagmamarino. Galing rin po sa pagmamarino din po. So ang tatay mo, anong pangalan? Roger po. Roger. Roger. At ilang taon na ang marino mong tatay? Around 50 plus na po siya ngayon. Okay. Pero gaano katagal siya nagmarino? Since 20 plus po siya, nag-work na po sa company po rin po. Ah, really? Yes. So ilang kayo magkakapatid? 3 po kami total po. So dahil sa pagmamarino, naitaguyod kayo ng Yes. tatay at nanay mo? Yes po. O nanay mo Actually, yung nanay ko nagtatrabaho? po, marino din po dati. Nakita Yes po. sila sa loob ng barko? Dito rin po sila nag-meet sa barko po. Oh, nakakatuwang love Yes story. po. Next time natin i-feature ang tatay at nanay mo, Opo. ha? Pero ikaw naman, ano yun? Natuwa ka ba dahil naengganyo ka ng tatay mo o ikaw lang? Actually po, Paano nangyari? Anong story no, Nicolo? maganda po yung story po na yun. Iba po yung course ko po, no? So, nakita ko po kasi na nung bata pa po ako, nakikita ko po yung mga travel photos po nila mama, papa. So, parang na-inspire naman po ako na magsumampa rin po sa barko po. Para at least po, ma-experience ko rin po yung mga na-experience po nila. So, ibig mong sabihin ba, there was a time na sinama ka din nila sa barko? Yes po, one time po. Ah, talaga? Yes po. Sumakay ka rin ng barko. Yes po. Sinama ka nila. Yes po. So, doon ba nagsimula, nag-enjoy ka na? Yes po, nakita ko po na masaya po rin po mag-work po dito. At least po, nag-earn po kayo ng money. At the same time po, nakapag-travel po kayo for free. Wow! Yes po. Pero yung first job mo ba ito? So actually, second job na po. Ano yung first job mo? Nag-work po ako sa isa pong prestigious hotel po. Ah, sa Manila? Yes po, sa Manila. Sa Manila, oo. Opo. So, dahil doon, ilang taong ka nag-work doon? 4 years din po. 4 years? Yes po. Matagal din, ha? Opo. Bago ka napunta dito sa barko. Sa barko po. Ikaw ay nakakailang kontrata na as we speak ngayon? So total 3 contracts na po. So 2 years na po ako balik po nandito. 2 years? Yes po. Eh ngayon, kakasampa mo lang ba? Or... Kakasampa ko lang po nung February po. Ah, wow. So, talaga nag-e-enjoy ka, ha? Yes po. Ano ba ang Super enjoy. gusto mong mangyari sa buhay mo, Nicolo? Ano ang pangarap mo? Pangarap ko po actually, long term po is magkaroon po ng investment, lalo po sa mga properties po dyan sa Philippines po. Yun po yung pinaka-goal ko po sana. May girlfriend ka na ba, Nicolo? May fiancé na po. Ay! Opo, kaka-engage ko lang po last bago po magbakasyon po. Wow! Yes, ano po. naman ang trabaho ng fiancé mo? Sa Manila naman po siya nag-work po. Ah, okay. So, paano ang communication? May video call naman po, so hindi naman po nawawala po yung communication kahit po nandito po ako sa loob ng barko po. Oh, so halos everyday nakakapag-usap Yes kayo? po, everyday po. Okay. So, investment, ano pang gusto mo? Bahay, lupa? Bahay, ano lupa po, syempre yung karoon ng sariling sasakyan, family po, yun po yung parang pinaka-end goal po namin. pa? Negosyo. Negosyo po. Oo. Fallback. Fallback po kasi graduate din po ako ng business entrepreneurship, at least po. Meron na po ako knowledge po pag magne-negosyo na po ako. So, pag nakaroon po ng sariling capital na po. Anong nararamdaman mo pag nasa loob ka ng barko? Ang gaganda ng view na nakikita mo, oh. Dagat. Tapos, of course, andyan dyan yung mga, tingnan mo yung ibon, napakagandang lumilipad, oh. So, every now and then, nakaka-experience ka talaga ng serenity sa loob ng barko, Yes ha? po. Mm-mm. Oo, nakakapag-reflect ka. Mm-mm. Di ba? So, okay, ikwento mo nga sa akin ang childhood mo nung ikaw ay maliit pa dahil lang sabi mo sa akin, ang tatay mo ay isang marino. Opo. Lagi siyang wala Lagi di ba? pong wala So, po. sige nga, ikwento mo sa akin ang childhood mo. So, yung mom ko po and dad ko po is nagbabarko po dati. So, ang lumaki po talaga ako sa lola ko po and sa tita ko. Opo, so sila po nag-alaga po sa akin. Hanggang po maging teenager po ako, yung mom ko po na land-based na lang po siya. And then yung yung dad ko po, tuloy-tuloy na lang po siya sa pagbabarko. So, at least po nakasama ko naman po yung mom ko within my teenager years naman po. Pero talagang nagsakripisyo kayo. Yes. Dati wala namang masyadong internet. Paano mo sila nakikita? Telephone lang po. Uso pa po yung parang telepono pa po yung ano po nun. So, bigla na lang po tumatawag sa bahay. Si mama na po tsaka si papa yung tumatawag. Di mo ba nami-miss yun? Papa, mama, uwi na kayo. Wala bang Opo, ganon? may ganun po. Siyempre, lalo pag umaalis po sila, paalis na po talaga, umiiyak po talaga ako noong time na po na yun. Talaga? How did you get to know na ang laking sakripisyo ng tatay at nanay mo dati?
Na-realize ko naman po kasi sobrang komportable po ng binigay po sa akin na buhay po nila noong time po na yun. So, parang yun po yung sacrifice po na ginawa po nila para at least po mabigyan po kami ng magandang buhay po. So, ilang kayo magkakapatid ulit? 3 po. 3 kayo magkakapatid. Yes, Saan na nagsipag-aral? Yung kapatid ko po nasa dalawa po sila sa San Beda po. Buwa ang mga prestigious schools. Di ba? Ikaw naman ay Opo. UST. UST naman po. At ikaw ay graduate ng UST. Yes po. So, ikaw ang pinaka-panganay? Yung nakapanganay po nila. Oh, yung dalawa, anong ginagawa na? High school pa po yung dalawa. High school pa Yes, lang. Nako, medyo matagal-tagal Opo, matagal-tagal pa po. Tumutulong ka ba sa parents Of mo? course po, may mga allotment pong, yung allotment ko po binibigay ko po sa kanila rin po actually. Pero nagpre-prepare ka rin Yes for your po. future. I have my own savings po. Meron naman po ako parang tutulungan po para at least po mabili ko rin po yung mga binigay rin po nila sa akin ng time po na kailangan ko po sila. Nakikita mo ilang taong ka pang magmamarino? Sa tingin mo? Sa tingin ko po, as long as nag-enjoy pa po ako and nakaka-earn po ng magandang money po dito, mag-stay naman po ako. Pero once na po nakapag-settle, like I have my own business na po, that's the time po na mag-settle na po sa Philippines po. Oo. Yes. And you're really looking forward na talagang makapag-settle ka. At okay Yes, po. lang ba sa'yo na marino ka at yung asawa mo if in the future ay nasa Pilipinas? Yes po, actually mas okay po yung asawa ko po, magiging asawa ko sa Pilipinas po. Para at least kasi kunyari po, magbabarko din po siya, baka magkasalamat rin po kami ng kontrata. At least pagka uwi ko, expect ko po na magkasama po kami. Naiintindihan ba ng girlfriend mo? Yes po. Oo. Dati pa lang po, na pinaprepare na po niya yung sarili niya. Sabi ko na po sa kanya na magbabarko ako. Natanggap naman niya po na magbabarko po ako. Oo. So ano ang nakikita mong pinaka sikreto sa long distance relationship? Communication is the key lang po. So, every day, wag po kayaan na hindi mo kausap yung mahal mo sa buhay, and then kailangan po ng pag-unawa din po sa isa't isa. Kasi hindi naman po araw-araw po okay din po yung long distance relationship po. Kaya kailangan po talaga natin ng stronger bonding. Of course, with the help of the Lord din po, na ginagabay din po kami throughout our relationship din po. Ano naman ang nakikita mo na pag kunwari sabihin mo ang pinaka nakakatakot na yugto ng buhay mo dito sa pagmamarino? May mga times po na weather po, yung rough sea po talaga na lalo po kapag papuntang Japan po, madalas po kasi rough sea. Minsan nakakahilo po yung mga situation po namin dito. Oo. And kailangan pa rin po magtuloy-tuloy ng trabaho. Pero kaya naman po. Nicolo, ano ang mabibigay mong payo sa lahat ng mga tao na may long distance relationship muna? Sa mga long distance relationship po, katulad ko po na ma-engage na po lalo, tatagan nyo lang po yung relationship nyo, and then of course pinaka-importante po is communication. Kahit malayo po sa isa't isa po, may mga video call na po, may mga internet na po tayo, hindi na po mahirap po makausap po yung mahal nyo po sa buhay. And then po sa gabay po ni Lord, syempre, pagdasal po natin lagi na maging okay po yung sitwasyon po natin. Ano naman ang maipapayo mo sa mga gustong maging seafarers? Sa mga gusto po mag-seafarer po, Lalo na dito sa cruise ship. yes po, lalo po dito sa cruise ship po. Lalo po, tatagan nyo pong loob nyo po lalo dito dahil po, hindi naman po bakasyon po yung pinunta po natin dito kundi po magtrabaho po tayo. And then po, of course, sa mga nangangarap po ng, syempre, free travel po tayo, libre yung kwarto, libre po yung pagkain po natin, kailangan pa na natin maging malakas, maging healthy din po para at least po, tuloy-tuloy pa rin po tayo maka-earn po ng money po dito sa Ano naman work ang- po natin. Ano naman ang attitude mo supposedly sa trabaho mo? Paano dapat ang trabaho mo? Patrabaho ko as a butler po, kailangan po laging masaya. Dapat po laging active po sa mga guests po natin kasi lalo po mga VIP po yung nalagaan ko po. Kailangan po mabigyan nyo po ng expectations po ng mga VIP guests po natin. So ano yun, kahit malungkot ka, kahit may nangyari, nakatawa Yes po. ka. Yes po, kahit malungkot pa po or kahit may problema pa po, pag sa trabaho po, wag po natin isama po yung personal problem po lalo sa trabaho po natin. Yan na po ang naging sikreto ko po. Ayan. So, wag po natin, ihiwalay po natin ang trabaho sa mga personal problems po natin.
Okay. Ano yung dapat na attitude ng isang marino? Dapat ba siyang mag-impok, wag gumastos, gano'n? Okay. Ayun po yung pinakamahirap po, lalo po, syempre, shore leave po yung pinaka-inaabangan po natin mga marino po, lalo sa cruise ship. Nakaka-tempting din po gumastos din po sa labas. So, payo ko lang po is spend wisely po and then limit your money po within your means lang po. Huwag po tayo yung parang one day millionaire lang po tayo na pagkakuha po ng sahod, gastos po kagad. Maganda po is mag-save po tayo, mag-invest po, lalo po sa yung mga investment po natin sa Pilipinas po, yung pinaka-importante po. Ako po si Nicolo Antonio Tortor, yan ang Marino. Sa aming pagbabalik, kilalanin natin ang ating mga seafarers on board. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. June 27, SM City Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Bilang pinakauna at pinakamaasahang programa para sa Pilipinong mandaragat, binisita rin natin ang ating seafarers dito sa Genting Dream Cruise Ship. Alright, at syempre kasama natin ang ating mga Filipino crew dito sa loob ng Genting Dream. Yes. Anong buong pangalan mo, James? James Braille Villena. Oh, James. Gaano katagal ka ng seafarer, James? 15 years. 15 years. At ito ang una mong trabaho o hindi? Hindi po. Ito ay pangalawang trabaho na. Nagtrabaho ko sa Pilipinas, sa lugar namin sa Batangas as a waiter. Pang ilang kontrata na ito? So, 14 years. 14 years? Ay, no, At so 14 contract, sorry. 14 contract, ilang years? So, like 15 years. Ang dami na rin taon, ha? May asawa na ba si James? Meron na po at isang anak. Napag-aral mo ba? Nabuhay mo ang pamilya mo dito? O, kung nabuhay ko po na nakapag-ipon naman, nakapagmandar. Okay. Ngayon, anong posisyon mo dito sa barko? Dito sa barko na ang position ko is as a head butler po. Head butler. Yes. So, nag-a-assist ka ng mga VIP? Yes, VIP. Na-assist ko din po yung mga partner ko po. I May see. mga problema kung kailangan nila. Ang asawa mo, ano ginagawa sa Pilipinas? Asawa ko po isang seafarer din also. Sa casino. Nasa iba yun lang po nasa ibang kumpanya. Ibang kumpanya Yes, siya. ibang kumpanya. Pero seafarer din. Seafarer din. So, paano kayo nagkikita? So yun lang po, hindi video call. Video call. Yes. Sino nag-aalaga ng anak So mo? ano po, yung lola po. Lola. Mother side po. Ilan taon na ba ang anak mo? 10 years old. Ko, ano naman ang sinasabi ng anak mo at dalawa kayo laging wala?
Ano na po, sa kanya po isang normal na kasi ini-explain namin po namin sa kanya dahil kailangan na po magtrabaho para din po sa kanya. Gaano katagal pa sa tingin mo ang gusto mong taon para ikaw ay manatili na lamang sa Pilipinas? Siguro depende po kung talagang mayroon na, kung kaya na mapag-settle, so titigil na po. Siguro mga 5 to 10, something like that. 5 to 10. Pwede rin po Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy na po. Sa lahat ng ginagawa mo, nag-enjoy ka? Opo, nag-enjoy. Kaya parang hindi ito trabaho sa'yo. Yes. Alright, kasama naman natin ngayon si Lance. Magandang araw, Lance. Magandang araw po. Okay. Si Lance ay ilang taon na? Kaka-28 ko lang po nitong February. Ay, bata si Lance. Gaano katagal ka ng Marino, Lance? Nag-start po ako mag-seaman 21 years old. So, 6 years na po. Pero, 6 years na po. Tapos nahinto ako ng 1 year dahil sa pandemic. So, bali parang 5 years altogether. Okay. Bakit mo naisipang maging seafarer, Lance? Sa akin naman po, bukod sa pangarap ko rin talaga magbarko, same reason as everyone. Bakit na pangarap mo maging barko? Meron bang pamilya na nasa barko? Opo. Sino? Usually, mga tita ko po, tsaka mga tito, lahat sila nagbabarko nung maliit ako. So, syempre, pag bata ka, tapos nakikita mo silang laging, pasalubong. Oh. Saan ka nag-aral? Nag-aral po ako sa Our Lady of Fatima University as Marine Transportation. Pero ngayon, nasa hospitality industry na po tayo. Ba't hindi mo tinuloy yun? Yun po, dati po akong cadet. Then after that, nag-apply po ako as OS, Inter-Island. Then nagkaroon po ng pandemic. So, hirapan po tayong sumampa. Nag-standby po tayo ng ilang araw. Tapos po nun, actually nag-aral din po ako sa Magsaysay bilang F&B. Okay, service. Then yun po, nag-apply ako. Isinama ko po yung F&B background ko dun sa resume. Then, syempre, natanggap po ako as a waiter. Dito po sa barko na to. So ngayon, ilang bansa na yung napupuntahan mo? Ngayon po, kasi ito po yung unang international na barko ko. So, usually po Southeast Asia. Ang travel mo? Ang travel ko Okay. po. May asawa ka na ba, Lance? May anak na rin po ako, may asawa na rin po ako. Malaki na rin po yung anak ko. Ilang taon na? Kaka-7 nyo lang po last December. Okay. Opo. Hindi ko pa po siya nakikita simula nun. So, see you. Hindi mo pa siya nakikita? I mean, simula po nung nag-birthday siya. So, nandito po ako sa barko. So, looking forward na makita ko po siya ulit. Okay. Yung asawa mo naman? Nasa Pilipinas po siya. Nagtatrabaho po siya as a crewing manager sa isang inter-island na company. Paano natin napapanatili ang relasyon ninyo na matibay, malakas, magkahiwalay kayo? Tiwala lang po talaga, tiwala po. Tsaka dasal din. Yung po. Of course, continuous na communication sa isa't isa. Regularly na makikipag-usap po. Anong ginagawa mo, Lance? Pag kunwari nalulungkot ka, Pasko, wala ka, graduation ng anak, o kaya birthday ng anak, anong ginagawa mo? Usually po, ako naman, naiisip ko yung sarili ko na mentally strong po ako. Pero syempre, dumadating yung mga panahon na nalulungkot din po talaga ako. So, tumatawag lang po ako sa kanila. Yan, nagdadasal-dasal po ako. Then, syempre, may mga kaibigan po ako dito sa barko na tinuturing ko na rin po yung pamilya. So, sila po yung mga nagiging outlet ko kapag may mga nararamdaman po akong ganun. So, ikaw ba, ano ang gusto mong magkaroon sa buhay mo? Para masabi mong titigil na ako, meron na ako dito. Ako po, siguro kapag nakita ko talaga stable na kami, siguro yung meron na po ako sariling bahay, lupa na pwede kong pagtaniman. Ano naman ang ipapayo mo doon sa mga gustong maging marinong katulad mo? Nung nagsisimula po akong magbarko, mag-apply talaga pong mahirap, no? Naranasan ko rin po mag-ikot sa Kalaw ng isang araw, no? At wala pong napapala. Pero yun nga, tuloy nyo lang. At saka, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kahit na minsan di natin maiiwasan matambay. Matambay tayo. Pero sige lang, dasal lang. Sipagan lang natin.
And here I am, syempre ako magpapatuloy na lahat magbubunga, no? Ng city. Hello, Kuya. Filipino? Talaga? Matagal ka na dito? Ano pa naman, 3 taon. 3 taon? Anong pinaka-trabaho mo dito? Pantay dito. Lifeguard? Totally same lifeguard, pero deck steward kami. Ah, deck steward din. Oo. Eh, yung nasa tapat? Sino yon? Filipino rin yan? Oo. Say hi! Asan na si Kuya? Hi, Kuya! Ayan, yung mga Pilipino nating mga deck steward na nagbabantay dito sa buong pool area. Ayan. At ang dami nilang binabantayan, oh. Papagod na si Kuya, oh. Ayan. At syempre, siya ay nagsasaway pag hindi pwede. Alan, gaano katagal ka na nagmamarino? Isang taon na po ako dito. Dito po, padalawa ko ng kontrata. Nung isang kong kontrata, 8 buwan. Tapos ngayon po, naka-4 na buwan na po. Masaya ka ba sa pagmamarino? Yes naman po. Masaya po. Okay. Sino ang kasama mo na inaalagaan mo sa Pilipinas? Meron po ako ng pamilya at saka mga kapatid ko. Sinusustentan ko po. Talaga. Ilan ang kapatid mo? 5 po ang kapatid ko. Ilan na nag-aaral? Nag-aaral po sa ngayon ay 2 na lang po. Ikaw lahat? Hindi naman po. Yun lang po ang isang sinusustentan ko. Yung college po. Okay. Ikaw ba'y may asawa na? Wala pa po. May balak bang mag-asawa? Wala pa po sa plano eh. Oo. May girlfriend ka na? Yes po. Taga saan ka? Taga saan? Sa may... Batangas po. Saan sa Batangas? Rosario, Batangas po. Oh, okay. So ito ang iyong inaalagaan, itong buong area na ito. Anong tawag mo dito sa area na to? Ito po yung aming pinaka-VIP pool ko. Ito po is for palace guest only. Mga VIP guests pala ito. O kaya pala kakaunti lang ang nagsiswimming for palace guests. And then ikaw, dito ka naka-assign. Yes po. At sabi mo nga, ilang taong ka ng seafarer? Dito po, padalawang kontrata ko na po to. So, 1 taon na po ako. 1 taon na? Yes po. Okay. Meron ka bang asawa, anak? Wala po. Sino ang mga naiwan sa Pilipinas? Mga pamilya ko lang po. Yung nanay ko po at mga kapatid ko po. Okay. Ba't ka naging seafarer? Dati po, nakita ko lang po online na may hiring po. So, nag-try po ako mag-apply, ganyan po. Tapos yun po nakapasa. Doon na po. Doon na po nagsimula ang pagiging. Gaano katagal mong nakikita sarili mong magmamarino ka? Ito po mga 10 years, ganyan. 10 years? Yeah. Ano ba ang gusto mong magkaroon ka para huminto ka sa pagmamarino? Anong mga material na bagay? Ay, gusto ko po pag po may sariling bahay at lupa na po. Ganyan. Nakakataba ng puso. Marinig mismo mula sa ating mga kamarino na ang pagiging seafarer ay hindi lamang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ito rin ang nagpapasaya sa kanila. Narito naman ang news updates para sa inyo mga kamarino. Kaya antabay lamang dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Awesome Youth, also fun! Abangan sa mga susunod na buwan ang mga world-class talent at skills ng ating mga awesome Gen Z. Tara na't makisayaw, makikanta at makisaya kasama ang ating mga special guest performers. June 27, SM City Grand Central. Catch the hashtag Awesome Youth Craze only here at SM Supermalls. Guys! Lunch break na! Let's go! Wait lang! Nag-a-apply pa ako ng multi-purpose loan sa Pag-ibig Fund dahil magta-travel ako! Huh? Travel? Of course! Pwede sa Lingkod Pag-ibig. Hindi lang yan. Pwede mo rin ipambayad ng credit card. Pwede yan sa Lingkod Pag-ibig. Pwede mo rin pambili ng gadget. Iba talaga! Yan ang Lingkod Pag-ibig. At pwede ka rin magnegosyo. Okay na okay yan sa Lingkod Pag-ibig. Wow! Pwede na rin pala ako mag-loan para sa tuition fee ng anak ko. Sagot ng Lingkod Pag-ibig yan. Kailangan ko rin ng pangbayad ng medical expenses ng mother ko. Don't worry, nandyan ang Lingkod Pag-ibig.
Napatagawa ko na rin ang bubong ng bahay ko. Iba talaga! Yan ang Lingkod Pag-ibig! Lingkod Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Okay, tapos na. Tara, lunch na. Na. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Inanunsyo ng Pag-ibig Fund ang pagtaas ng housing loan limit na aabot ng 10 million pesos noong May 26. Layo din itong mas palawakin pa ang Expanded Pambansang Pabahay Program para sa Pilipino or 4PH program at upang matugunan ang oversupply ng available housing ng ahensya. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Ramon P. Aliling, ang pagtaas ng loan ceiling ay tugon sa layunin ng ahensya na gawing accessible ang home ownership sa anumang income class. Dagdag pa ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilen C. Acosta, ang pagpapalawak ng housing loan program ng ahensya ay hakbang sa paghikayat sa ating mga Pilipino na piliin ang pagkuha ng housing unit kapalit ng pagrerenta. Pero may paalala ang ahensya. Ang pinataas na maximum loan ay dadaan pa sa credit evaluation, capacity to pay requirements, collateral appraisal at iba pang housing loan guidelines. Kaya, huwag na tayong magrenta. Bumili na tayo ng sarili nating bahay. Bilang paggunita sa National Migrant Workers Day sa June 7, 2026, magsasagawa ang Department of Migrant Workers ng kauna-unahang Overseas Filipino Workers Global Summit at the Quezon City Meetings, Incentives, Conference and Exhibition Center sa Quezon City. Sa pakikipagtulungan sa Quezon City Government, layunin ng summit na ipakita ang mahalagang gampanin ng OFW sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng ating bansa. Hangarin din dito na mas palakasin pa ang dedikasyon ng gobyerno sa pagbibigay ng proteksyon sa OFWs at suporta sa reintegration at long-term development ng mga babalik na OFW sa ating bansa. Handog naman ng National Reintegration Network ang mga sumusunod na programa at services sa OFW Global Summit. Sama-sama nating ipagdiwang ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Kaya, see you there mga kamarino! O Admiral, na-inspire ka ba? Ay, siyempre, madami kang napupulot doon sa mga experiences nila at doon sa mga nangyari sa kanilang buhay. Napaganda. So, what did your father say? Walang Wala. sumunod sa kanya? Sabi niya, choice ko yun. Di sige, okay. Yun. But he tried, but
Kaya lang, na mukhang nadala ako dun sa, alam mo, high school di ba? So sa high school, nasa PMT, officer ka sa PMT, tapos nagkakantyan, kuha tayo ng test sa PMA. Oo nga. Pero naman, Vice Admiral siya. Excuse me po. At saka hindi lang yun, presidente ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. You really have a purpose in life, Admiral. You really have a purpose in life. And to really guide the students, no? Kasi nga, nasa eskwelahan ng pagmamarino ang hawak ni Admiral. And that is your advocacy. Correct, to really correct. guide the young into a good profession. Correct. With good paying salaries. And a good life. And a good life. That's true. Ayan. So, hanggang sa susunod po nating episode dito sa ating programa, tutok lang sila dito, di ba? Ito ang pinakauna at pinakamaasahang programa para lang sa Pilipinong magdaragat at sa OFW. Ang Yan ang Marino, tuwing Sabado po yan sa aming YouTube, TikTok at Facebook na ang pangalan ay channel ko, my channel, channel ni Mare. Mare ng Bayan. So, it's my channel, Mare ng Bayan. I-like. Like and follow at mag-subscribe po sa aming social media accounts para sa updates tungkol sa ating programa. Media accounts po natin, as usual, Facebook, TikTok, YouTube. and YouTube. Yan. Hanggang sa muli po. Bye, everyone. But for now, anchors away. Bye. Bye-bye.